Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagbabalik sa ating channel, ang tahanan ng mga kwentong pumupukaw sa inyong damdamin. Sa bawat uniformeng isinusuot, mayroong pusong nagmamahal, nasasaktan at nangangarap. Sa likod ng bawat saludo, may mga lihim na pilit itinatago. Ngayong araw, samahan ninyo kaming buksan ang isang kwento ng karangalan, sakripisyo at pag-ibig na susubukin ng apoy sa loob ng pinakamatinding kampo militar sa bansa. Ito ang kwento ni Luningning Alpas sa kabanatang pinamagatang Ang Bautismo ng Buwaya. Luningning Ning Alpas, bumabaon ang malamig na putik sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ito ang bautismo ng himpilang haribon, isang bautismo kung saan ang banal na tubig ay napalitan ng burak at ang bendisyon ay isang mabigat na bota na nakatapak sa kanyang likuran. Ulitin mo! Dumagundong ang sigaw ni Sarhento Bagsik Lagim. Ang boses niya ay kasing sama ng panahon. Mas malakas, hindi ka naririnig ng mga uod sa ilalim mo. Nanginginig ang mga braso ni Luningning Ning Alpas habang pilit na itinutukod ang sarili mula sa putikan. Ang bigat ng bota ni Bagsik na may palayaw na buwaya ay tila pasan na niya ang buong mundo. Karangalan. Bago ang buhay. Sigaw niya, ang boses ay garalgal at puno ng putik. Ano? Hindi ko marinig. Lalong diniinan ni Bagsik ang pagkakatapak. Isang nag-aalab na galit ang gumapang sa ugat ni Ning. Hindi ito galit dahil sa pagod o sakit. Ito ay galit na pamilyar. Ang galit na nagtutulak sa kanya na bumangon sa tuwing may sumusubok na durugin siya. Inipon niya ang natitirang lakas. Karangalan bago ang buhay, sir! Sa wakas, inalis din ng sarhento ang kanyang paa. Nagawa ni Ning na itaas ang kanyang mukha mula sa pagkakasadlak. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang mga kasamahan. Lahat sila'y nakayuko, hirap, ngunit walang sino man ang naglakas loob na tumingin sa kanya. Maliban sa isa. Sa dulo ng linya, isang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya. Si Dalisay Bayani. Tahimik, laging nasa isang sulok, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang bigat. May lungkot, may pag-aalala, at may takot. Umiwas ito ng tingin nang magtama ang kanilang mga paningin. Pagdating sa mess hall, ang amoy ng pinaghalong pawis at nilagang pagkain ang sumalubong sa kanila. Gutom na gutom si Ning. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay sumisigaw ng pagkain. Ngunit tila hindi pa tapos ang kanyang kalbaryo. Habang papalapit siya sa kanyang mesa, biglang humarang sa kanyang daan si Sarhento Bagsik. Saan ka pupunta, Alpas? Tanong nito. May mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Kakain, sir. Sagot ni Ning. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Hindi ba't busog ka na? Mukhang marami kang nakain na naputik kanina. Nagtawanan ng ilang mga recruit na malapit sa sarhento. Naramdaman ni Ning ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang tray ng pagkain. At sa isang iglap, sinadya ni Bagsik na banggain ang kanyang siko. Lumipad ang tray. Kumalat sa maruming sahig ang kanin, ang sabaw at ang isang pirasong isda. Ang ingay ng pagbagsak nito ay sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Itinuro ni Bagsik ang sahig. Sayang ang pagkain, pulutin mo, kainin mo. Nanigas si Ning sa kanyang kinatatayuan. Ito ay hindi na pagsasanay. Ito ay purong pang-aapi. Dahan-dahan, sa gitna ng katahimikan, yumuko si Ning. Ngunit hindi para kainin ang pagkain sa sahig. Pinulot niya ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay, inilagay pabalik sa tray at tumayo. Naglakad siya patungo sa basurahan na parang walang nangyari. Habang nakatalikod, narinig niya ang mahinang bulong ni Bagsik. Sapat lang para siya ang makarinig. Ang yabang. Katulad ka ng ama mong nagmalinis. Natigilan si Ning. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod. Paano? Paano nalaman ng demonyong ito ang tungkol sa kanyang ama?
Nang gabing iyon, sa loob ng banyo, hinarap ni Ning ang kanyang sarili sa isang basag na salamin. Kitang-kita ang mga pasa sa kanyang braso at likod. Ang mga ito ay hindi lang marka ng paghihirap. Para sa kanya, ang mga ito ay medalya. Medalya ng katatagan. Patunay na kaya niyang tiisin ang lahat nang hindi humihingi ng tulong, nang hindi ginagamit ang pangalan ng kanyang ama. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Upang patunayan na siya si Luning Ning Alpas, hindi ang anak ni General Lacandula magtanggol. Kakayanin niya ito, mag-isa. Bago siya matulog, isang malakas na pito ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Pinapapila silang lahat sa labas. Nakatayo si Sargento Bagsik sa harap nila. Ang kanyang anino ay tila isang halimaw sa ilalim ng ilaw ng nag-iisang poste. Dahil sa kahinaan na ipinakita ni Recruit Alpas kanina, nagsimula siya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Dahil kailangan niyang matutunan na sa digmaan, ang pagiging mahina ay kamatayan para sa lahat. Huminga siya ng malalim. Ang mga mata niya ay nakapako kay Ning, tila isang ahas na handa ng manuklaw. Lahat kayo ay magbabayad. Asahan ninyo ang isang espesyal na parusa pagsikat ng araw. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ng bawat recruit. Ngunit para kay Ning, habang sinalubong niya ang titig ng buhaya, alam niyang ang parusa ay hindi para sa lahat. Ito ay para lamang sa kanya. Dalisay Say Bayani. Ang bawat piraso ng kanyang baril ay may sariling alaala. Habang maingat na nililinis ni Dalisay Say Bayani ang kanyang service rifle, ang amoy ng langis at pulbura ay nagbalik sa kanya sa ibang panahon. Sa isang pamilyar na tawa, sa isang mukhang kamukhang kamukha niya. Flashback. Ang kanyang kuya David, nakaupo sa tabi niya, tinuturuan siyang magkasa ng baril. Tandaan mo, bunso, sabi nito, ang baril parang dila. Pwedeng magbigay buhay, pwedeng kumuha ng buhay. Gamitin mo sa tama. Isang mabilis na panginginig ang gumapang sa kamay ni Dalisay. Itinigil niya ang paglilinis at dahan-dahang dinukot ang luma at lukot na litrato mula sa kanyang pitaka. Siya at ang kuya David niya, nakangiti, parehong nakauniforme. Isang maliit na peklat sa gilid ng labi ng kanyang kuya. Isang peklat na nakuha nito dito mismo, sa himpilang haribon. Isang aksidente sa pagsasanay, sabi sa opisyal na ulat. Ngunit alam ni Dalisay ang totoo. Nakita niya ang mga pasa bago nila isara ang kabaong. Ang tunog ng pito ni Sargento Bagsik ay pumunit sa kanyang pag-iisip. Oras na para sa espesyal na parusa. Ang araw ay walang awa. Tila nakikipagsabwatan nito sa demonyong sarhento. Ang buong platoon ay pinatakbo paikot-ikot sa parade ground hanggang sa halos bumigay na ang kanilang mga tuhod. Ngunit ang mga mata ni Bagsik ay nasa iisang tao lamang. Kay Luningning Alpas, nakita ni Dalisay ang bawat paghihirap nito. Nang pinilit siyang gumapang sa ilalim ng barbed wire habang sinisigawan. Nang pinasan niya ang dalawang mabibigat na kahon ng bala, nakita niya itong natumba. Ang muka ay tumama sa maalikabok na lupa. Isang bahagi niya ang sumigaw na tulungan ito. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Binibigatan ng alaala ng kabaong ng kanyang kapatid. Ang takot ay isang malamig na kamay na pumipigil sa kanyang paghinga. Huwag kang makialam. Bulong ng isang boses sa kanyang isip. Yumuko ka lang, makakaligtas ka. At pagkatapos, nangyari ang isang bagay na hindi kayang sikmurain ng kahit sinong may natitira pang dignidad. Tama na! Sigaw ni Bagsik. Huminto ang lahat, humihingal. Hinila ni Bagsik si Ning mula sa pila. Kinaladkad niya ito patungo sa gitna ng field kung saan nakatayo ang nag-iisang flagpole. Ang watawat ay iwinawagayway ng mainit na hangin. Isang lubid ang lumabas. Nagsimulang mamutla ang mga recruit. Ano? Anong gagawin niya? Bulong ng isa. Walang salitang namutawi kay Dalisay.
Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Malakas, masakit. Itinali ni Bagsik si Ning sa poste. Ang kanyang mga braso ay nakataas. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa pagod. Isang imahe ng isang martir. Isang imahe ng kahihiyan. Lahat kayo! Sigaw ni Bagsik. Nilibot ang kanyang tingin na parang isang buwayang naghahanap ng mabibiktima. Gusto kong kuhanan niyo ito ng litrato para hindi ninyo makalimutan ang mukha ng kahinaan. Ang iba ay naglabas ng kanilang mga telepono. Nanginginig, umiiwas ng tingin. Ngunit si Dalisay ay hindi gumalaw. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Napansin ito ni Bagsik. Lumakad ito papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto ito sa harap niya. Ang anino nito ay bumabalot sa kanya. Bakit, bayani? Ayaw mo? Hindi sumagot si Dalisay. Baka naman gusto mong ikaw ang pumalit sa kanya doon? Ngumisi si Bagsik. Hinablot ni Bagsik ang telepono mula sa bulsa ni Dalisay. Idinikit niya ito sa dibdib ng binata, malakas, masakit. Kunan mo. Umalingaw-ngaw ang utos. O baka gusto mong ikaw ang isunod ko. Ang banta ay malinaw. Hindi ito isang simpleng parusa. Ito ay isang pangako ng parehong sinapit ng kanyang kapatid. Nanginginig. Itinaas ni Dalisay ang telepono. Sa screen, nakita niya ang mukha ni Ning. May isang tuyong luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Tila sumusuko na. Patawarin mo ako, kuya. Sabi niya sa kanyang isip. Patawarin mo ako, Ning. Isang malakakas na tawa ang narinig niya mula kay Bagsik. Pumikit si Dalisay at pinindot ang screen. Isang nakakasilaw na flash. Ang tunog ng isang click. Ang halakhak ng demonyo. Pagmulat niya ng kanyang mga mata. Ang huling nakita niya bago bumuhos ang sarili niyang mga luha ay ang pagbagsak ng ulo ni Ning. Nawalan ito ng malay. At sa sandaling iyon, alam ni Dalisay na kasabay ng pagkawala ng malay ni Ning ay ang pagkamatay ng kanyang sariling karangalan. Dalisay, ang konsensya ay isang magnanakaw sa gabi. Ninanakaw nito ang iyong paghinga, ang iyong kapayapaan, ang iyong tulog. Hindi makatulog si Dalisay. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mukha ni Luningning Alpas, nakatali, walang malay, talunan. At sa likod nito, ang anino ng kanyang Kuya David, nagtatanong, bakit wala kang ginawa? Hindi na niya kaya. Ang takot na manahimik ay mas matindi na kaysa takot na magsalita. Sa kalaliman ng gabi, habang ang buong kampo ay nahihimbing, dahan-dahang bumangon si Dalisay. Bawat galaw niya ay maingat, bawat paghinga ay pinipigilan. Ang kanyang target? Ang maliit na opisina ng komunikasyon sa dulo ng barracks, kung saan may nag-iisang linya ng telepono na konektado sa labas. Ang bawat anino ay tila si Sargento Bagsik. Ang bawat kaluskos ay tila isang sentriyang papalapit. Ngunit itinulak niya ang sarili pasulong para kay Ning, para sa kanyang kuya. Nang marating niya ang pinto, nanginginig niyang pinihit ang seradura. Pumasok siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana. Kinapa niya ang telepono sa ibabaw ng mesa. Sa tabi nito ay isang listahan ng mga importanteng numero. At nandoon iyon, AFP Hotline for Abuse and Grievances. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang mga numero. General Lacan. Ang katahimikan sa kanyang malawak na opisina ay nabasag ng pagring ng kanyang pribadong telepono. Hating gabi na. Isang tawag sa ganitong oras ay hindi kailanman magandang balita. General Magtanggol speaking. Sagot niya, ang boses ay kalmado ngunit alerto. Sir, magandang gabi po. Si Coronel Di Malanta po ito mula sa Himpilang Haribon. Kumunot ang noo ni Lacan. Coronel, anong meron? Sir, nais ko lang pong i-report na nagkaroon po ng insidente kanina sa training. Minor incident lang naman po, sir.
Involved po ang anak ninyo, si Cadet Alpas. Naramdaman ni Lacan ang isang biglaang panlalamig. Anong klaseng insidente? Part po ng aming high-intensity training, sir. Medyo na-overexert lang po siya. Nasa infirmary na po siya ngayon at stable naman. Standard procedure lang po, General. May mali. Ang boses ng koronel ay masyadong kalmado, masyadong rehearsed. Ang mga salitang minor incident at standard procedure ay mga pader na itinatayo para itago ang kung anuman ang nasa likod nito. Gusto kong makausap ang anak ko, mariing sabi ni Lacan. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya. Ah, sir, kasalukuyan po siyang natutulog. Pinagpapahinga po ng doktor. Maselan po kasi. Gisingin mo siya. Utos ni Lacan. Ang pasensya niya ay nauubos na. Sir, hindi po talaga pwede ngayon. Bukas na bukas po ng umaga, General, ako mismo ang magpapatawag sa kanya sa inyo. Bago pa man makasagot si Lacan, isa pang tawag ang pumasok sa kabilang linya niya. Isang kaibigan, isang general din. Lacan, saglit lang, sabi niya sa koronel. Hold the line. Inilipat niya ang tawag. Oh, napatawag ka? Lacan, sabi ng kaibigan niya. Ang boses ay mahina at nag-aalala. Narinig ko ang tungkol sa anak mo. Isang paalala lang, kaibigan. Mag-ingat ka. May mga multo ng nakaraan dyan sa Haribon na baka hindi matuwa sa pagdating ng anak mo. Bumigat ang paghinga ni Lacan. Ang mga multo ng nakaraan. Bigla. Ang minor incident ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Binalik niya ang tawag kay Coronel Di Malanta. Bukas ng umaga, 6 a.m. sharp, gusto kong marinig ang boses ng anak ko. At ibinaba niya ang telepono nang hindi na hinihintay ang sagot. Dalisay, AFP hotline, anong maipaglilingkod ko? Sabi ng isang boses sa kabilang linya. Gusto ko pong mag-report ng abuso, bulong ni Dalisay. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang bibig. Sa himpilang Haribon. Anong pangalan mo? Recruit? Hindi ko po pwedeng sabihin, pero may isang kadete, si Luningning Alpas. Pinaparusahan siya ng sobra. Kanina, itinali siya sa flagpole at pinakuhaan ng litrato ng aming training instructor, si Sargento Bagsik Lagim. Isang saglit na katahimikan. Naiintindihan ko. Manatili ka sa linya. Hindi po pwede. Kailangan ko nang umalis. Mabilis niyang ibinaba ang telepono. Ang kalansing nito sa dilim ay tila isang putok ng baril. Sa loob ng kampo, alam niyang ang tawag na yon ay magti-trigger ng alarma. May mga opisyal na magigising. May mga magsisimulang magtanong. Nakahinga siya ng maluwag. Nagawa niya. Dahan-dahan siyang tumalikod para lumabas ng pinto. Ngunit isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Isang malaking anino na amoy sigarilyo at kasamaan. Dahan-dahang humakbang ang anino patungo sa liwanag ng buwan. Ang nangisi sa mga labi nito ay nakakakilabot. Sinong kausap mo, recruit? Tanong ni Sargento Bagsik. Ang boses niya ay kalmado. Ngunit sa likod nito ay isang nagbabadyang unosige. Luningning, Ning Alpas. Nagising si Ning sa amoy ng antiseptic at sa kislap ng puting-puting na kumot. Nasa infirmary siya. Ang sakit sa kanyang mga kasukasuan at ang hapdi ng kanyang mga galos ay nagsasabing totoo ang lahat ng nangyari. Isang doktor ang pumasok. Gising ka na pala, Cadet Alpas. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong nito. Ngunit ang mga mata ay hindi tumitingin ng diretso sa kanya. Nasaan ang mga gamit ko? Ang telepono ko? Iyon agad ang tanong ni Ning. Kailangan niyang tawagan ang kanyang ama. Mamaya na yan. Magpahinga ka muna. Sagot ng doktor. Umiiwas sa tanong. May bisita ka. Pumasok si Coronel Di Malanta, ang kampo komandante. May dala itong isang basket ng prutas at isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Luningning, iha, bati nito.
Umupo sa tabi ng kanyang kama. Labis kong ikinalulungkot ang nangyari. Minsan, sa sobrang dedikasyon ni Sargento Bagsik sa pagsasanay, ay medyo napapasobra siya. Pero hangad lang naman niya ang ikabubuti ninyong lahat. Walang sinabi si Ning. Pinakiramdaman niya ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng koronel. Bawat salita ay may lason. Ang himpilang haribon ay isang pamilya. Pagpapatuloy nito. At sa isang pamilya, may mga hindi pagkakaunawaan. Ang mahalaga ay inaayos natin ito sa loob ng ating tahanan. Inilapag ng koronel ang isang folder sa kama ni Ning. Isang simpleng report lang ito, Iha. Nagsasabi na ang nangyari ay bahagi ng standard training procedure. Pirmahan mo lang at tapos na ang lahat. Makakabalik ka na sa pagsasanay. Makakalimutan na natin ito. Binuksan ni Ning ang folder. Nakasulat doon, sa malamig at opisyal na letra, ang isang kasinungalingan, isang pambabaluktot sa lahat ng kanyang dinanas. Sa labas ng bintana, may narinig siyang isang sigaw. Pigil, ngunit puno ng sakit. Sinundan ito ng isang malakas na kalabog na tila may bumagsak sa pader ng isang lumang bodega. Napatingin siya sa labas, ngunit wala siyang makita. Ang tunog na yon, parang boses ni Dalisay. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanya. Ito na ba ang parusa sa ginawa ni Dalisay? Ang kanyang atensyon ay bumalik sa report na nasa kanyang harapan. Sa pirma na hinihingi sa kanya. Ito pala ang ibig sabihin ng koronel sa pag-aayos sa loob ng tahanan. Pagtatakip, pananahimik. Ayoko, sabi ni Ning. Ang boses niya ay mahina, ngunit buo. Ano? Tila nagulat ang koronel. Sabi ko, ayoko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Coronel Di Malanta. Hindi ako pipirma sa isang kasinungalingan. Ang nangiti ng koronel ay dahan-dahang naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig na titig. Isipin mo ang kinabukasan mo, Alpas, sabi nito. Ang banta ay nakatago sa bawat pantig. Isipin mo ang institusyon. Kinuha ni Ning ang papel. Hinawakan niya ito gamit ang dalawang kamay. At sa harap mismo ng koronel, dahan-dahan niya itong pinunit. Sa gitna, punit, at isa pang punit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Tumayo ang koronel. Ang muka ay hindi maipinta. Hindi ito sumigaw. Hindi ito nagmura. Ang katahimikan nito ay mas nakakatakot. Kinuha niya ang kanyang basket ng prutas at naglakad palabas. Sinubukan ni Ning na bumangon para habulin ito, para itanong kung nasaan si Dalisay, ngunit sarado na ang pinto. Narinig niya ang boses ng koronel na nag-uutos sa mga bantay sa labas. Walang pwedeng pumasok o lumabas, utos mula sa itaas. Isang susi ang pinihit sa siradura, isang malakas na click. Nanigas si Ning. Ang amoy ng antiseptic ay biglang naging amoy ng isang kulungan. Ang puting kumot ay tila isang balabal na bumabalot sa isang bangkay. Hindi siya isang pasyente na nagpapagaling. Isa siyang bilanggo. 6:30 ng umaga. 30 minuto ng lampas sa usapan. Walang tawag mula kay Coronel Di Malanta. Walang tawag mula kay Luningning. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ng opisina ni General Lacan, magtanggol, ay tila isang maliit na pako na ibinabaon sa kanyang pasensya. Tinawagan niya ang opisina ng kampo komandante ng himpilang haribon. Nasa isang urgent meeting po, sir, sabi ng nasa kabilang linya. Sinubukan niyang tawagan ng infirmary. Hindi po namin siya pwedeng istorbohin, sir. Doctor's orders. Mga palusot. Mga pader na gawa sa kasinungalingan. Alam na niyang may itinatago ang mga ito. Hindi na ito isang minor incident. Ito ay isang cover-up. At ang kanyang anak na babae ay nasa gitna nito. Tumayo si General Lacan. Hindi na siya dadaan sa opisyal na proseso. Kung ang sistema ay bulag, gagamitin niya ang sarili niyang mga mata. Kinuha niya ang isang burner phone mula sa kanyang drawer at tinawagan ang isang numero na hindi nakarehistro sa kahit sinong network.
Matanglawin, sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Ito ang kanyang pinagkakatiwalaang ahente, isang retiradong sundalo na mas maraming utang na loob sa kanya kaysa sa bilang ng buhok nito. Kailangan ko ng impormasyon, sabi ni Lacan. Ang boses ay kalmado na parang yelo. Ngunit sa ilalim nito ay isang nag-aapoy na bulkan, isang training instructor sa himpilang haribon, Sarhento Bagsik Lagim. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya, mga koneksyon, pamilya, lahat. Mayroon kang isang oras. Hindi pa man lumilipas ang isang oras, tumunog na ang burner phone. General, sabi ni Matanglawin. Ang boses ay may bahid ng pagkaalarma. May problema tayo. Ang Bagsik ay palayaw lang sa record niya. Ang tunay na apelyido niya ay hindi Lagim. Ano ang ibig mong sabihin? General, ang buo niyang pangalan ay Berto Lagim. Anak siya ni Coronel Ricardo Lagim. Natigilan si General Lacan. Isang pangalan mula sa nakaraan. Isang multo. Si Coronel Lagim. Isang opisyal na siya mismo ang nagrekomendang ma-dishonorably discharge 20 taon na ang nakalipas dahil sa isang operasyong nauwi sa pagkamatay ng 2 batang sundalo. Isang desisyon na nagwasak sa karera at buhay nito. Biglang nagliwanag ang lahat, ang pang-aapi, ang pag-target kay Ning. Hindi ito random, ito ay paghihiganti. Kasabay ng kanyang realisasyon, isang text message ang pumasok mula kay Matanglawin. Sir, may no-fly zone order na ipinataw sa paligid ng himpilang haribon. Internal security reason daw. Ang anak ninyo, naka-isolate sa infirmary. Walang communication in or out. Galing sa pinakamataas ang utos doon. Iyon na yon. Ang huling pako sa kabaong. Ang sistema ay hindi lang bulag. Kinakampihan nito ang demonyo para protektahan ang sarili. Isasakripisyo nila ang kanyang anak para pagtakpan ng isang eskandalo. Ang galit ni Lacan ay sumabog. Hindi na ito ang galit ng isang general. Ito ang primordial na puot ng isang amang pinoprotektahan ang kanyang anak. Nilapitan niya ang mapa ng Pilipinas na nakasabit sa kanyang dingding. Tinitigan niya ang lokasyon ng himpilang haribon. Para sa iba, ito ay isang tuldok lamang sa mapa. Para sa kanya, ito ang pugad ng ahas kung saan binihag ang kanyang pinakamamahal na si Luningning. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang personal na piloto. Ihanda mo ang Black Hawk. Utos niya, ang bawat salita ay tila isang piraso ng bakal. Lilipad tayo. Pero General, may no-fly zone order po tayo. Ako ang utos. Dumagundong ang boses ni Lacan. Sapat na para manginig ang sino mang makarinig. Walang makakapigil sa akin. Bumuhos ang malakas na ulan sa labas, tila nakikidalamhati sa nagbabadyang unos. Habang ang tunog ng mga rotor ng Black Hawk ay dahan-dahang umuugong, sinusuot ni General Lacandula magtanggol ang kanyang combat vest. Ang kanyang muka ay isang maskara ng determinasyon. Wala ng general, wala ng sistema, wala ng mga bituin sa balikat. Isang ama na lamang siya na susunugin ang buong mundo para iligtas ang kanyang anak. Ning. Ang tunog ay nagsimula bilang isang mahinang ugong, halos hindi marinig sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ngunit unti-unti, ito'y lumalakas, yumayanig sa mga bintana ng infirmary, isang ugong na pamilyar kay Ning. Ang ugong ng isang kaibigan, ang ugong ng kapangyarihan, ang ugong ng isang Black Hawk helicopter. Nagmamadali siyang dumungaw sa bintana. Sa gitna ng kulay abong kalangitan at rumaragas ang ulan, isang itim na anino ang bumababa mula sa mga ulap na parang isang galit na agila. Papunta ito mismo sa gitna ng himpilang haribon. Hindi maaari. Papa, bulong niya sa hangin. Ang puso niya ay pinaghalong pagkamangha at takot. Sa ibaba, sa parade ground, nagsimula ang kaguluhan.
Ang mga sundalo ay nagtatakbuhan, sumisigaw, hindi alam kung ano ang nangyayari. Ang isang Black Hawk na bigla na lang sumulpot sa isang no-fly zone ay isang aktong hindi nila inaasahan. Lumapag ang helicopter, ang malakas na hangin mula sa mga ilisin nito ay nagpatumba sa mga nakatayo malapit dito. Bumukas ang pinto at mula sa loob, bumaba ang isang figura na tila isang Diyos ng digmaan na bumaba mula sa langit. Si General Lacandula Lacan magtanggol, nakasuot ng full combat gear. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. General Lacan, pagbaba pa lang ni Lacan sa lupa, sinalubong na siya ni Coronel Di Malanta at ng ilang mga opisyal. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at takot. General, anong ibig sabihin nito? Bawal pong lumipad dito. Sigaw ng koronel, sinusubukang labanan ang ingay ng helicopter. Hindi siya pinansin ni Lacan. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang tangke. Tumigil siya sa harap mismo ng koronel. Ang kanyang taas at presensya ay sapat na para umurong ito. Tumingin si Lacan sa mga mata ni Di Malanta. Isang tingin na kayang magpatunaw ng bakal. Nasaan ang anak ko? Tanong niya. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit ito'y pumutol sa ingay ng paligid na parang isang kutsilyo. Nanginginig na itinuro ng koronel ang direksyon ng infirmary. Naglakad si Lacan patungo roon. Ang mga opisyal ay naghiwian para bigyan siya ng daan na parang mga alon na humahampas sa isang bato. Nang makarating siya sa pinto ng kwarto ni Ning, nakita niyang may 2 bantay. Buksan ninyo, utos niya. Sir, may utos po na. Hindi na niya pinatapos ang sundalo. Sa isang malakas na sipa, winasak niya ang seradura ng pinto. Sa loob, nakita niya si Ning, nakatayo sa tabi ng bintana. Ang mga pasa, ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit mayroon ding paghanga at pagmamahal sa isang iglap na wala ang general. Ang natira ay isang ama. Mabilis niyang nilapitan si Ning at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, ligtas ka na. Nandito na ako. Papa! Narinig niyang bulong ni Ning. Ang boses ay basag. Naramdaman ni Lacan ang pagpatak ng sarili niyang luha sa balikat ng kanyang anak. Halika na anak, uuwi na tayo, sabi niya. Inakay niya si Ning palabas, pabalik sa naghihintay na Black Hawk. Ngunit paglabas nila ng infirmary, ang tanawin ay nag-iba. Isang buong kumpanya ng military police ang nakapalibot sa helicopter. Ang kanilang mga M16 ay nakatutok sa kanila. Mula sa hanay ng mga sundalo, lumabas ang isang provost marshal, isang opisyal na may mataas na ranggo. May hawak na isang pirasong papel. General Lacandula magtanggol, sabi ng opisyal, ang boses ay formal at malamig. Sa ngalan ng Armed Forces of the Philippines, inuutusan ko kayong sumuko. Itinaas ng opisyal ang papel. Mayroon akong arrest warrant para sa inyo. For gross insubordination, directly violating a lawful order from the Chief of Staff. Tumingin si General Lacan sa mga baril na nakatutok sa kanya. Tumingin siya sa kanyang anak na mahigpit ang kapit sa kanyang braso. At pagkatapos, tumingin siya sa langit, sa ulan, na patuloy na bumubuhos. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya ang magiging kabayaran ng kanyang ginawa. Ngunit kung ito ang presyo para sa kaligtasan ng kanyang anak, babayaran niya ito ng walang pag-aalinlangan. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang mga kamay. General Lacandula magtanggol, sumuko na kayo. Sumuko nga siya. Ngunit sa mga mata ni Ning, ang kanyang ama ay hindi kailanman naging mas matapang at mas dakila kaysa sa sandaling iyon. Ning, ang balita ay sumabog na parang isang bomba. General magtanggol, isang buhay na alamat ng AFP, inaresto dahil sa pagsuway sa utos. Anak ng general, biktima ng hazing sa loob ng elitistang kampo militar, corruption at cover-up.
Yumayanig sa sandatahang lakas. Ang mukha ng kanyang ama ay nasa lahat ng news channel. Sa bawat front page ng dyaryo, ang kwento ay may sarili ng buhay, lumalaki, nagiging isang halimaw na hindi na kayang kontrolin ng militar. Nakalabas si Ning mula sa himpilang haribon, ngunit ang kanyang bagong kulungan ay ang 4 na sulok ng isang safe house na binabantayan hindi lang ng mga taong tapat sa kanyang ama, kundi pati na rin ng media na nag-aabang sa labas. Isang araw, isang babaeng hindi niya inaasahan ang dumating. Si Attorney Lyra Marquez, isang kilalang human rights lawyer, matapang, walang inaatrasan. Luningning, sabi ng abogada. Ang kanyang mga mata ay matalas, ngunit puno ng simpatya. Ang ama mo ay ginawa ang kanyang parte bilang isang ama. Ngayon, kailangan mong gawin ang parte mo bilang isang sundalo. Ang katahimikan mo ngayon ay pagtataksil sa kanyang sakripisyo. Lumaban ka. May inilapag si Attorney Marquez sa mesa. Isang recorder. Sabihin mo sa akin ang lahat at sisiguraduhin kong maririnig ito ng buong Pilipinas. Huminga ng malalim si Ning. Ang paglaban ng mag-isa ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Ngayon, natututunan na niya ang kanyang leksyon. Oras na para lumaban kasama ang iba. Tumingin siya sa abogada. Handa na po akong sabihin ang lahat. Dalisay. Nakatago sa isang maliit na probinsya, pinapanood ni Dalisay ang pagguho ng mundo sa screen ng isang lumang telebisyon. Pagkatapos ng gabi ng interogasyon sa bodega, kung saan binugbog siya ni Bagsik, milagro siyang nakatakas mula sa kampo bago pa man ito tuluyang i-lockdown. Nakikita niya ang mukha ni General Magtanggol na dinadala palayo. Nakikita niya ang mga larawan ni Luningning na lumalabas sa media. Ngunit ang pangalan niya ay wala saan man. Ang tawag niya sa hotline ay nanatiling anonymous. Malaya siya. Ligtas. Ngunit ang kaligtasan ay may kasamang bigat ng kasalanan. Isang gabi, habang nakatitig sa kisame, ang imahe ng kanyang Kuya David at Nining ay nagsanib sa kanyang isipan. Parehong biktima, parehong nangangailangan ng hustisya. Ang pananahimik niya ay hindi nakaligtasan. Ito ay kaduwagan. Kinabukasan, isinilid niya ang iilang damit sa isang bag. Dinala niya ang nag-iisang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Ang kupas na litrato ng kanyang kapatid. Naglakbay siya pabalik sa Maynila. Hindi niya alam kung saan pupunta, ngunit alam niya kung sino ang hahanapin. Sa tulong ng balita, nalaman niya ang pangalan ng abogadong tumutulong kay Ning. Nang makarating siya sa opisina ni Attorney Lyra Marquez, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay buo. Gusto ko pong tumulong, sabi niya sa abogada. Ang boses ay halos pabulong. Sino ka? Tanong ni Attorney Marquez. Inilapag ni Dalisay ang litrato ng kanyang kuya sa mesa. Ako po si Dalisay Bayani. Isa rin po akong biktima ng himpilang haribon. At gusto kong mabigyan ng hustisya ang kuya ko. Ang pagsasalita ni Ning ay isang lindol, ngunit ang paglitaw ni Dalisay ay isang tsunami. Sa isang press conference na isinagawa ni Attorney Marquez, isinalaysay ni Dalisay hindi lang ang nangyari kay Ning, kundi pati na rin ang kwento ng kanyang kapatid. Isang aksidente na ngayon ay malinaw na isang pagpatay na pinagtakpan. Ang kanyang testimonya, suportado ng mga lumang dokumento na itinago ng kanilang pamilya, ay nagbukas ng isang mas malalim at mas madilim na balon ng korupsyon sa loob ng kampo. Ang eskandalo ay hindi na lang tungkol sa hazing. Ito ay tungkol na rin sa pagpatay. Dahil sa bigat ng ebidensya at sa galit ng publiko, walang nagawa ang AFP kundi ang kumilos. Si Sargento Bagsik Lagim ay dinakip. Si Coronel Di Malanta at ang iba pang opisyal na sangkot sa cover-up ay sinuspinde. At ang pinakamahalaga, inanunsyo ng Kongreso ang isang malawakang investigasyon. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pakikipag-usap sa mga investigador, nagkita sina Ning at Dalisay sa opisina ni Attorney Marquez.
Salamat, sabi ni Ning. Ang mga salita ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Ginawa ko lang ang tama, sagot ni Dalisay. Sa unang pagkakataon ay nakatingin na siya ng diretso sa mga mata ni Ning nang walang takot. Ang bagay na dapat noon ko pa ginawa. Pumasok si Attorney Marquez sa silid. Ang kanyang mukha ay seryoso. May desisyon na, sabi niya sa dalawa. Hindi lang ito imbestigasyon ng Kongreso. Tumingin siya sa kanila. Alam na ang susunod niyang sasabihin ang magiging pinakamalaking laban ng kanilang buhay. Magkakaroon ng isang full-blown military tribunal at kayong dalawa, kayo ang magiging star witness. Ang silid ng military tribunal ay malamig at tahimik, isang lugar kung saan ang bawat salita ay may bigat ng ginto at ang bawat tingin ay may talim ng isang kutsilyo. Sa isang panig ay ang mga akusado, si Sargento Bagsik Lagim, si Coronel Di Malanta at ang iba pang opisyal. Ang kanilang mga uniforme ay tila isang kasinungalingan sa mga krimeng kanilang ginawa. Sa kabilang panig ay sila, si Luningning at Dalisay, mga saksi para sa katotohanan. At sa isang espesyal na upuan para sa mga akusado, nakaupo ang kanyang ama, si General Lacandula Magtanggol, nakasuot ng seremonyal na uniforme, ngunit walang ranggo sa balikat. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Ning. Nang tawagin si Ning sa witness stand, ang bawat hakbang niya ay matatag. Wala na ang nanginginig na kadete mula sa putikan. Ang nasa harap nila ngayon ay isang sundalo. Ang abogado ni Bagsik ay walang awa. Tinangka nitong sirain ang kanyang kredibilidad, pinalabas na siya ay isang mahinang kadete na gumagawa lamang ng kwento dahil hindi niya kinaya ang pagsasanay. Hindi ba totoo, Cadet Alpas? Tanong ng abogado, na ginagamit mo lamang ang impluwensya ng iyong ama para makatakas sa hirap ng training? Tumingin si Ning sa abogado. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang ama at sa wakas sa mga hukom. Ang ama ko ay isang general, ngunit pumasok ako sa himpilang haribon bilang si Luningning Alpas. Sagot niya, ang boses ay malinaw at hindi natitinag. Tiniis ko ang bawat parusa dahil gusto kong patunayan ang aking sarili. Ngunit ang ginawa ni Sargento Bagsik ay hindi na pagsasanay. Ito ay pagyurak sa mismong salitang pinapangaralan niya, ang karangalan. Ang kanyang testimonya, kasama ng detalyadong salaysay ni Dalisay tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid, ay nagpinta ng isang larawan ng isang sistema na nabubulok mula sa loob. Ang mga litrato mula sa telepono ni Dalisay, ang logbook ng tawag sa hotline, ang mga medical record, lahat ay bumuo ng isang ebidensyang hindi kayang pabulaanan. Dumating ang araw ng hatol, ang silid ay puno ng tensyon. Kay Sargento Berto Bagsik Lagim, nagsimula ang pinunong hukom, guilty, sa krimen ng torture, grave misconduct, at bilang kasabwat sa pagtatakip sa pagkamatay ni Cadet David Bayani. Parusa, dishonorable discharge at pasiyo. At habang buhay na pagkabilanggo, gumuho ang mundo ni Bagsik. Napasigaw ito ng mga mura habang kinakaladkad palayo. Isa-isang pinatawan ng hatol ang iba pang mga opisyal, guilty, at sa huli, kay General Lacandula Magtanggol, guilty. Sa krimen ng gross insubordination, ang parusa, sa pilitang pagreretiro mula sa serbisyo at pagtanggal ng lahat ng komendasyon, isang mabigat na parusa, ang katapusan ng isang makikinang na karera. Ngunit nang magtama ang mga mata ni Lacan at ni Ning, walang pagsisisi sa mga mata ng general. Isang ngiti lamang, isang ngiti ng isang amang nagtagumpay. Makalipas ang ilang linggo, sa isang tahimik na sementeryo, nakatayo sina Ning at Dalisay sa harap ng puntod ni David Bayani. Malinis na ito at may mga sariwang bulaklak. Sa wakas, kuya, bulong ni Dalisay, panatag ka na. Nakatanggap ng isang formal na military burial si David. Ang kanyang pangalan ay nilinis, ang kanyang kamatayan ay kinilala
bilang Death in the Line of Duty. Natagpuan na niya ang kanyang karangalan. Lumapit si Ning at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Dalisay. Hindi na ito isang kilos ng awa, kundi isang kilos ng pagkakaintindihan, ng pagbabahagi sa isang laban na pareho nilang pinagtagumpayan. "Ano na ang plano mo ngayon?" tanong ni Ning. "Hindi ko pa alam," sagot ni Dalisay. "Siguro, magsisimula ulit. Malayo sa lahat ng ito." Tumingin siya kay Ning. "Ikaw, babalik ako," sabi ni Ning nang walang pag-aalinlangan. "Tatrabahuhin ko ang aking komisyon. May mga kailangan pang ayusin sa loob. Ang laban ay hindi pa tapos." Sa di kalayuan, naghihintay ang isang figura. Sila Kandula magtanggol, nakasuot sibilyan, simple, malaya. Ngumiti ito sa kanila. Sa tabi niya, naroon ang ina ni Ning, isang pamilyang muling nabuo at pinatibay ng pagsubok. Naglakad sina Ning at Dalisay papalayo sa puntod, papalapit sa naghihintay na pamilya ni Ning. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. "Luning, Ning," tawag ni Dalisay. "Ning na lang," sagot niya. "Ning," ulit ni Dalisay, tila ninanamnam ang pangalan. "Salamat." "Wala yon, say," sagot niya. Ginagamit din ang palayaw nito sa unang pagkakataon. Nagkatinginan sila. Sa kanilang mga mata, wala nang takot, wala nang lungkot. Ang naroon ay respeto, paghanga, at isang pangako ng isang bagong umaga. Isang pag-ibig na isinilang hindi sa kilig at mga bulaklak, kundi sa apoy ng laban para sa karangalan. Habang papalubog ang araw, magkasabay silang naglakad patungo sa kung anuman ang naghihintay sa hinaharap. Ang kanilang kwento ng pagdurusa ay nagtapos na, ngunit ang kanilang kwento ng pag-ibig at pag-asa ay ngayon palang nagsisimula. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Luning Ning Alpas at Dalisay Sai Bayani. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na karangalan ay hindi nakasalalay sa uniforme o ranggo, kundi sa tapang na manindigan para sa tama, kahit na ang kalaban ay ang buong mundo. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating audiodrama. Naway may mga aral kayong napulot at damdaming naantig sa kwentong ito. Ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni General Magtanggol? Sa tingin ninyo, ano ang naghihintay kina Ning at Dalisay sa hinaharap? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share, at mag-subscribe na rin po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.